morning mga katanim. So, ito yung unang process. Pag bumili kayo ng coco peat, maraming hibla. So makikita nyo naman dito, so, madaming hibla sa coco peat, no? Ito yung tinatawag na coir. Sa pagtatanim natin ng lettuce, inaalis natin ito. Kasi itong coir na to ay hindi absorbent. No? Kailangan sa lettuce natin ay absorbent yung ating medium. Para sa paraan na yon, no, hindi matutuyuan yung caps natin, no, yung roots ng ugat, yung ugat ng tanim natin na lettuce, yung caps, no, mapupuno ng moisture dahil dito ma-absorb itong coco peat. Naintindihan ba mga katanim? So ngayon, ang gagawin natin, ang unang process, no, sa pag hydroponics ay dapat mabistay mo. Okay, ibibistay galing ito sa sako. Huwag mo munang unahin yung pakulo or unahin yung ibang paggamit, no? Anong gamit nyo, anong pag disinfection. Unahin muna yung bistay. Okay, ibibistay, aalisin itong coir. After mo maalis ang coir, no, saka mo nang pakuluan. Okay, and then after na pakulo, buffer. Mayroon tayong way na itinuro before na yung unang-una pa talaga dinadaan natin sa pakulo. Ngayon yung mga big farm, ang ginagawa natin, ibinababad na lang sa kalsinit. Ngayon, yun yung pag-buffer. No? Ibang topic naman yun mga katanim. So for now, ito munang pagbistay ang ipapakita natin. Bakit kailangan ibistay? No? Kailangan alisin itong mga coir. Yan. No? Kaya binibistay natin, no? Pinapadaan natin doon sa anuhan, sa salaan, no? Sa bistayan. Ang ibang mga ano nito katanim, kung mayroon kayong takip sa mesa, you know, yung takip sa mesa para sa ulam, yun pwede yung gamitin. Ito medyo nalilitan pa ako sa butas nito, no? Pwede nyong gamitin katanim kung mayroon kayo yung chicken screen, yung green, no? Basta makapasok yung hiniliit nyo, pwede yon. Okay? Ipakot nyo dito para gano'n na lang kayo ng gano'n. So paano process, no? Mas maganda kung ano to katanim, kung tuyo, no? Kasi pag tuyo, pag hinulog nyo dito, huhulog agad sa ilalim. Okay? Kapag basa, kailangan nyo ganito. Ayan, okay? So ngayon mga katanim, no? Kung magtatanong kayo, after mo ibistay nito katanim, anong next process? Okay? Yun na yung pwede mong pakuluan or diretso sa buffering. Okay? So yun, no? So ito yung pag-istay. Medyo mahirap to kasi basa, no? Pero ganito lang process. Kaya nga kung mayroon kayong chicken screen, yung color green na kakasya yung hiniliit, no, daliri mo, mas maganda yon. Okay? Then kung may magtatanong na naman ulit katanim, anong uses naman ito na pinagbistayan? No? Pwede nyo itong ipang mulching, no? Kung may tanim kayo sa lupa, sa drip irrigation mga katanim, pwede nyo itong pang ibabaw para hindi natubuan ng damo. Okay? Kasi ito katanim, less na ang moisture content nito, hindi ito magka-absorb. Ito, ayan, nakita nyo ba? Puro buhok na. Ngayon kung makikita nyo yung ilalim, yung pino na siya. Ayan, yan dapat ang ginagamit doon sa pagtatanim ng lettuce. Huwag nyo itong isasama. Ito pagkagaling dito sa sako, yan, rekta nyo na to, nagagamitin hindi, no? Hindi gaganda ang grow ng lettuce nyo, no? Sabihin nyo bakit bansot, bakit hindi lumalaki, bakit ang bagal, kasi ang daming mali di ba? Kaya nga ito, ituro na natin yung proseso na tama. Okay ba? So ang unang-una, galing dito sa sako, kung saan nyo man nabili yung coco peat nyo, be sure na ang coco peat nyo iwalang halo, ika nga may halo nung pinagtistisan ng puno ng nyog, no? Sana naman yung mga nakakapanood nito, nung mga nagbebenta, huwag nyong haluan, kasi po ang ginagamit na po namin sa hydroponics yung coco peat lang talaga, wala yung sawdust. Okay, no? So ito, ganito ang pagbistay natin. So kasama natin dito si katanim na na Freddy, no? Nasaan si katanim? Halika na, katanim. Tulungan mo ako dito. Turuan na kita dito ang process. So ganito lang. Yan. Tapos itong mga kung mayroon tayong sako ulit, isako na lang natin dito para hindi kumalat. Okay. So ubusin namin to para makapag punta kami sa next step, yung buffering mga katanim, no? So tuturo tayo dito ng
start ng hydroponics. Ganito pag-start. Ito yung tamang proseso Kahit kung magtatanim kayo sa seedling tray o kaya ito yung pag gagamitan nyo ng doon sa cups, no? Ito na yon. Ganito yon. So, medyo marami pa to katanim na Fred. May pa to. May laman pa to, sayang nito. Medyo basa lang talaga. Kaya kung mas maganda katanim kung may tuyo kayong ganito, no? Mas maganda 'yon. Tsaka yung medyo malaki. Yung kakasya yung nyo, yung hindi liit kasi kahit medyo basa, at least papasok pa din yung lulusot pa rin yung kokopit. Okay? Maraming buhok, diba? Madaming hibla. Huwag nyo ito itatapon, katanim. Pwede nyo itong gamitin, kahit sa fruit bearing, pwede nyo itong gamitin. No? Yan. Okay. Pwede natin itong ilipat na. Itong hibla. Tayong sako pa. Tapos lagay ulit tayo ng Yan. Medyo hindi pino. Ito mga katanim, kung makikita nyo, hindi pino yung pagkakagiling niya kasi marami siyang buo-buo, yung kung tawagin chips, no? Ito hindi nalusot, yan yung chips kung tawagin. Okay, ayan, lagyan na natin. Kung sakali iniisip nyo bakit di na lang ito isabit, no? Tapos ganon-ganon mo, hindi pa rin lulusot katanim. So, kailangan pa rin talaga kakamayin. No, medyo maliit ang butas. May ginawa na kami ganito kasi. Kaya nasabi ko na ganon. Ayan. So dito sa isang sako, siguro makuha lang natin dito kalahati na lang. Kalahati din yung tapon. Kaya minsan may mga nagbebenta naman dito mga katanim noon, mga seller na sinasabi nila na bistay na, pero double check pa din, ibistay pa rin. No? May iba sinasabi class A, di ko alam kung ano mga classification nila ng mga seller. No, mas maganda kung may nagbebenta talaga na pure bistay. Talagang wala ka nang makikitang mga ganito. Yung yung result natin dito sa ilalim, yun yung binebenta nila. Mas maganda yon. So dito mga katanim, sa pag-prepare nito, dapat ahead of time. Kumbaga, schedule mo mag-sowing ngayon, dapat nakapag-prepare ka na before pa. Diba? Na-schedule nyo na yung paano. Kasi may buffering days tayo na hindi mo pwede gamitin yung kokopit hanggat di mo pa nababuffer. So sa mga nagtatanong ulit kung ano yung buffering, discuss natin next video. Ito yung pagbistay. Madali lang, di ba? Magaan lang ang trabaho. Maghapon kang ganito. Okay lang? Okay. Huwag niyo ibubuhos katanim kasi pag binuhos niyo mahirap mahirap ibistay. Pag binuhos niyo marami, mahirapan. Unti-unti lang. Kadalasan mga katanim yung sako na ginagamit nila, yung malalaki, yung tawagin ay bimig sack. Ganon. May nabibili nito 180 per sack. May mga nagbebenta, ang iba naman 250, depende sa seller. No? Karamihan nito nandun sa south. Dadamihan ko para mahirapan si Kuya Fred. Kaya pag dinamihan niyo yan, mahirap. Katulad ditong ginagawa ko ngayon para ma-experience niya. Yan, mahirapan lalo o hindi lulusot. No, pag tinambak niyo itong kokopit na ganyan, yan, mahirap, di ba?
Diba? Mahirap na. Oh, ganon. Unti-unti lang. Kaya huwag niyo ibubuhos yung kokopit nyo para sa bistayan. Huwag. Ang hirap. Diba? Kakasabi ko lang kanina, huwag niyo ibubuhos, binuhos. Ngayon, experience ni Katanim na mahirap pala pag ganon. Kapag binuhos. So, hindi lulusot, diba? So anyway, palitan niyo yung yung itong screen, yung chicken screen na green. Nalulusot yung hindi liit nyo, yun. Yun yung gamitin. Sabihin nyo, lulusot pa rin yung hibla, hindi na lulusot doon. Sayang kasi pag hindi mo to inano maigi kasi sayang yung masasama na kukupit dito. Ang dami yang hibla, no? Nakailan na tayo, oh. Ang binenta sa'yo hibla. hindi kukupit. Kasi may nabibili talaga dito mga katanim na pure kukupit na. No, kukunti na lang to. Ito ang dami, oh. Puro hibla. Talaga hindi gaganda ang tanim mo dito kung ganito. Pangibabaw mo na lang to sa lupa para hindi tubuan ng damo. Mga katanim, ito na yung result niya. Compare dito. No? Ito malinis na. Ito meron pa mga hibla. Okay? Oh. Ganito dapat ang resulta, ha? So tuloy nyo lang ito mga katanim, no? Ituloy nyo lang ang pagbistay hanggang maubos nyo. The more na marami kayong mabistay, mas maganda, no? Para at least prepare ka na. And then after nito ibibistay, huwag nyo hayaan na nakabistay. Much better hahayaan nyo na nakabuffer, na nakababad. No, ang gamit natin sa pag-buffer ay yung ating calcium nitrate. No, dapat puting-puti, wag yung may dilaw. No, para hindi kayo magkamali, doon na lang kayo kumuha sa Katanim store. Shopee or Lazada, available 'yon. Okay? So ayan, yan yung calcium nitrate. Doon kung tawagin ay calcinate. Okay? So yan yung next na topic natin, no? After nito matapos tong pagbibistay. Okay? Ito yung unang process. Next, buffering. Okay?